Losa? Wala pa. Okay, admit. Ayun, nandiyan na siya. Very good! Okay, let's start. So thank you, dear students, for joining our Google Meet. And okay, let's begin. So we are here at Organization Management Checkpoint. Again, we are going to focus on set groupings, address concerns, for interview use of templates. Okay, so let's go ahead and go. Now, we already know this. This is the competencies. Yan, competencies yan, yan. And we're going to focus on week number 8. So this was discussed. And this is the one that is inside the weekly home learning plan. Pero ang tanong, maraming tanong, ay yung ano yung steps, sir, hindi namin alam simulan, o kaya sabihin natin na medyo kailangan pa ng guidance or additional information. Okay? So let's go into it, into details. Before we proceed, can you hear me clearly? Can somebody say yes so that I would know if the audio is clear? Is the audio clear? Yes, sir. Perfect. Thank you. Thank you, Loza. And okay, so here's the step by step. Na, makinig mabuti. Okay. Step 1. Yan ah. Step 1, I need you to check out the videos for review purposes. But since we're going to create a new video, you will just use these 4 references at saka para sa mga theories. Okay? But I will discuss here direct to the point yung week 6 to 7 na kailangan. Pero ang step 1, para magkaroon ng content ang ating isip, kailangan natin manood ng video. Especially itong una. Yung organization management that is located on the left side of your screen. Okay? So step 1, yon. Okay, clear. Step 1. Step 2, ayan. Ito na yung form na gagamitin natin. So maraming nagsasabi, gagamitin ba yung form? Yes, we will use the form. Okay? So ang form, it is for documentation. Documenting your interview. Mahalaga yan for written task. Yan. At for your defense sa second grading. Yun lang ang gagawin natin. Kaya kailangan maayos pagkagawa yung template, yung laman ng template. Okay? So, number 2 point, before we proceed with the form, you need to record the interview. It is an interview. Okay? So mamaya we'll get down to that. But the first part of the form, it has to be filled up properly. Yung members, ilagay dyan 1 to 5 members. Pwedeng solo at ilagay yung last name, first name, and section. Please follow. I do not like to put in deductions. Simple yan. Just put in the last name, first name, and the section. Bakit may section? Kasi pwede rin humalo ang ibang section. So pwedeng yung 3 members nyo sa faith, yung isang member sa fastidious or sa fame. Pwede. Ilagay yun lang yung section. It doesn't matter kasi hindi pa kayo magkakakilala. Okay? Pero, lalo higit mayroon mga tao sa ibang section na walang kilala. Kaya nga inalaw ko na pwedeng halo ang section. Just put in the section. Kasi ayoko maghanap ng bata na hindi ko mahanap. Okay, class? Very good. Any questions? So that's clear? Members and section. Pwedeng solo, pwedeng 5. Members, pwedeng halo sa ibang section. Okay. Now, you will, step number 2 or step number 3. Kasi yung step number 1 ay what? Anong step number 1? Balikan natin. Review videos. Step number 2, membership. And step number 3, ito, para clear. Interview 1 entrepreneur. Isa lang, hindi marami. Bakit? Okay, marihihirapan kayo sa interview pag marami kasi nga meron contents na kailangan fini-fill up.
Okay? Na-discuss ito sa previous slide, pero dito tutulungan ko kayo gumawa ng questions. Now, now naintindihan natin, we only need to interview one person. Please. Pero baka merong gustong maging 5 members and above. Halimbawa, ang members nyo 7. You have to interview 2 entrepreneurs. Clear. Hanggang 2 lang. At hanggang a maximum of 10 members. So in other words, if you are a group of 5 and solo, 1 interview. If you are a group of 6 to 10, 2 interviews only. Wala nang lalampas doon. Okay? So that's step number 3. I hope that's clear. 1 person to interview or 2 persons if you are more than 5 in the group or members. Next. Step number 4, meron kasing 4 categories ang form. Ito yung unang category. So na-fill up nyo na yung members. Ito na. Ang laman ng financial control ay ito. So before you go to interview or invite an entrepreneur for interview, kailangan meron na kayong questions class. Hindi pwedeng kahit ano sasabihin nila. Kayo ay nag-i-interview, so you will guide the person in answering the questions. Meron 4 categories, ito yung una. I repeat class, before going on the interview session, remember to create interview questions first para hindi sabog-sabog, para masundan nyo yung form. At ito yung mga tatanong nyo. Yan gumawa na ako ng questions class para hindi kayo anong tatanong natin? Ito na siya. Okay, ito. Ang laman ng financial control na hinahanap ko ay ito. Itatanong nyo sa entrepreneur, magkano ang puhunan sa negosyo? So, halimbawa, nakaupo ako, class na. Hindi ako galit. Nakaupo ako, tapos, hi, good morning, Mr. Jotham. And how's the business? Yeah, okay. So we have a series of questions. Remember, it's English, okay? Tinagalog ko lang para maintindihan ng lahat. So it's English. The mode of communication is English. So, okay, sir, we're going to ask a series of questions. And the first set of questions will come from financial control. Yan. So, ito po ang tanong. So, ayan. How much is your investment in your business? Or magkano ang puhunan nyo sa negosyo? Yan. Okay? So, ganito na lang. Para hindi mahirapan, pwede kayo magtanong sa Tagalog, pero pag isusulat nyo sa manuscript ay English. Okay? Isusulat nyo sa template ay English, pero pwedeng magtanong ng Tagalog. Mahalaga kasi ang English kasi I have to develop your comprehension and your construction of English sentences. Kasi yun ay beneficial pag college or nagwo-work. So again, let's do it para mas simplified. Pwede kayo magtanong sa Tagalog, pero ito translate nyo sa English. Okay? And again, during the interview, you have to record it para may proof ako na nag-interview kayo, class. Okay? So record it. And ito yung tatanong. Yan, madali na lang. Sinend ko sa GC to. So pasadaan ko lang para maigsi lang to. So yan, pinanggawa ko na kayo ng questions class para walang problema. So yun ang itatanong nyo. Tignan nyo yung laman ng financial control ay may kinalaman sa cash flow at kung nalulugi man ng negosyo o hindi. So sabi doon, magkanong puhunan sa negosyo? Madali lang yan. Ilan yung produktong nabebenta sa isang araw? Halimbawa, nagtitinda siya ng gulay. Ilan ba gulay ang nabebenta sa isang araw? Ilang kilo? Okay. Kung ang pagbebenta niya hindi arawan, lingguhan. Tanong nyo, linggo. Kung ang pagbebenta niya ay buwanan, tanong nyo, isang buwan. Depende sa negosyo niya. Kasi baka sabihin natin, sir, hindi naman arawan yung pagbebenta niya. Di tanong mo kung lingguhan or buwanan. Yan. Kaya nga general ko, itanong nyo ano ang nabebenta sa isang araw or sa isang linggo or sa isang buwan. Pili lang kayong isa. Huwag nyo isama rin sa isang araw ganito, hindi, isa lang. At syempre, depende yan sa negosyo kasi mayroon tinatawag na service or
may tinatawag na industry-related or product-related. Yan. Ano mga service industry? Restaurant, product and service combination, restaurant, massage parlor. So pwede kayong mag-interview dito sa Samira, maraming nagmamasahe. Nandyan yung isa sa mga may-ari ng massage parlor, pwede nyo siyang interview. Okay? So service yon. Ang produkto nila ay serbisyo. Wala silang ibinebentang mga specific products like makeup or isda or what. So depende yan. Kaya nga ang tanong, pwedeng araw, linggo o buwanan. Okay? Kung ang negosyo ay serbisyo, ito ay ilang takapagtangkilik nila. Halimbawa, it is a service. So sir, hindi naman sila nagbebenta ng product service. O titanong nyo, ilan ang taong nagpapamasahe sa kanila? Halimbawa, meron kayong kilala, naglilinis ng aircon. Di ba? Marami dito. Entrepreneur yon. Kasi either he is employed or he has his own sideline. So may kilala kayo naglinis ng aircon. So ilan ang mga bahay o aircon na linilinis niya? Ganun lang siya. Service eh. No, hindi siya nagbebenta ng aircon. Pag nagbebenta siya ng aircon, it's a product business. Pag naglilinis ng aircon, it is a service business. So, pag servisyo, tanong niya lang, ilan ang mga aircon na lilinis nyo sa isang araw? Siyempre, sasabihin niya, servisyo. Wala man po. Kasi, paminsan once a week lang. O, yun. So, akma doon yung lingguhan. So, ilan yung linggo? O, halimbawa, ang tanong niya, matumalang business, ni isang linggo, wala man akong nalilinis na aircon. Wala man nagpapamasahe. Gawin yung buwan. Sugrado may sagot yan. So, isang buwan, ilan yung aircon nalilinis nyo? Ay, mga 3. Sa isang buwan, ilan ang namamasahe nyo? Ay, siguro mga 10. See? Get it? So, that's why it is a rule that you can adopt depende sa business. Araw, linggo, o buwanan. Okay, class? Okay. So, yun ang mga suggested questions. Browse through them. Itanong nyo yan para hindi kayo nililigaw. Halimbawa, nag-interview kayo. Yan lang ang tanong nyo, class. Okay, yan lang. Tapos doon sa marketing, ayan, para hindi tayo naliligaw. We will not explain what marketing techniques are. We will ask the person, the entrepreneur, kung ano ang mga marketing techniques niya. Sa kanya manggagaling yung sagot. Tapos isusulat ninyo doon sa mismong form. Okay? Clear yan. Yan. And then, human resources, ito na naman yung questions na pwede nyong itanong para magkaroon ng content ang area na to, human resources. So, human resources may have something to do with ilan yung tindera nila, ilan meron yung nagtatrabaho nila. Siyempre, kung entrepreneur yan, solo siya. If it's a service, ano siya? 1. Isa lang, di ba? Pero pag restaurant, nandiyan na yung servadora, cook, etc. Marami. O kaya nagtitinda dun to sa sentro. Okay? So, ilan yung empleyado nila? Ako lang, yung kahera tsaka isang nagtitinda. 2. Okay? 2. So, nag-get you yung flow? Okay, good, good. So, ganun lang siya. Paano sila nagbebenta? Ito, baka medyo complicated kasi we're about operations and procurement. Okay, operations. Paano sila nagbebenta? Okay, paano yung serbisyo? Halimbawa sa pagbebenta, pagbukas ng tindahan, anong prepare nila? Ilalabas yung paninda, maglilinis, arrange yung kahera, tapos magsisimula na ang business. Pagsasara sila, linis, bilangin yung pera, at isara, ipasok yung paninda at isara. That's operations. Okay? What about kung massage parlor sila, naglilinis ng aircon, naglilinis ng bahay? Okay? Ang kasambahay or maid, pwede rin interview yan. Entrepreneur yan. So pag meron kayong ate, kilala, o tita, o kaibigan na namamasukan bilang housemaid, pwede yon, entrepreneur. Okay? So they provide services. Kaya don't complicate it too much. If you understand entrepreneurship, it covers a lot of areas. Okay? So, yun. Ilan yung nagbebenta, yung proseso. Halimbawa, service siya. Alam natin yung paninda na ginawa kong example kanina. What about if it is a service? Okay? Pwede po ba? Online seller pwede.
No problem. Baka kayo ay online seller, pwede kayo ang interview nyo yung sarili nyo, pwede nyong i-fill up yung form. Okay? So thank you for that question. Yes, to answer your question, kasi may question, C, easy, pwedeng online seller. Marami dyan. Okay? So ang online seller, siyempre tatanong mo paano kumikita yan, paano, ano ang mga iba't ibang product niya. Okay? Pag halimbawa sa aircon, naglinis ka sa bahay, so paano yung service niya? Siguro ang operations niya ay first is, kailangan ayusin niya yung sarili niya, siyempre. Pangalawa, yung schedule niya. Anong una niyang lilinisin? Anong, opo sir, thank you. You're welcome, anak. Anong una niyang lilinisin? Anong una niyang lulutuin? Kung kasambahay. Anong una niya, alagaan yung anak, tutor? Paano niya ginagawa yung servisyo niya? Okay, that's operations. Now, procurement, siyempre, pag service, depende yan. Pag massage parlor, anong mga procurement ng massage parlor? Ito ay what? Yun tinatawag na lotion, gloves, face mask, face shield. Galaan niya sa service. Kung naglilinis ng aircon, airbrush, etc., sabon. Kung kasambahay siya, uniform, maybe. O kaya, procurement, anong kailangan sa bahay? Okay. Siyempre, part ng kanyang ay pwedeng mamalengke. Okay? So, paano yung process? At yung last ay the use of technology. O siyempre, do they use social media? Do they, halimbawa yung nagtitinda sa sentro. Ano sir? Ano naman yung technology sa sentro? Di ba? Yung calculator, pwede. Yung kahera, yung panimbang, those are technology. Okay? So, i-add yun doon. So, imposibleng walang technology yung ginagamit. Okay? So, that's step number 4. At ito yung step number 5, to validate it, I need this information. So, sundan nyo lang yan, example na yan. Na-send ko na rin sa GC. Halimbawa, yung example, Susie's Cuisine. Ayan. So, punta kayo sa Google Map, picture nyo, ilagay nyo dyan. Yan. Kung ang business nyo dito lang sa palibutan, edi sa palibutan lang, map, okay na yon. Tapos yung name ng business. Halimbawa, Susie's Cuisine. Tapos anong uri ng business? Is it restaurant, food, is it retail? Yung mga sa sentro, ang tawag dyan, retailers. Okay? So kung mag-interview ka ng may-ari ng nagtitinda sa sentro, automatic, anong pangalan ng tindahan? Aling Nenas Sari-Sari Store. Aling Nenas Samji. Okay? Anong type of business? Retailer. Okay? Retailer. Tapos, anong type of industry? Okay? Is it about food? It's the what you call product industry. Okay? Selling industry. Okay? If it's yung nag-interview kayo, nagtatahi, manufacturing industry, okay, garments industry. Nag-interview kayo ng mga may-ari ng mall, nagtitinda ng damit. Okay, garments industry. That's industry. And lastly, ay saan sila located yung business at yung phone number kasi tatawagan ko yan. Sabi ko, ay, kumusta? May nag-interview sa'yo. Oh, salamat sa suporta sa students. Kumusta yung negosyo? Kakausapin ko lang, no? Yung mga taong kinausap nyo. So that's step number 5. And we're done. Okay, class, we're done. That's it. That's all you need to know about week number 6 to 8. So the deadline for that is December 17. Matagal pa. Pero ang mahalaga, class, anong mahalaga? Ay, what? Tapos na. You know ano ang laman ng bawat isa. Yan. Okay? Alam nyo kung ano ang members sa isang group at paano i-fill up yung form. Yan siya. Okay? So, that's it for this morning. I appreciate you joining this class. Maiksi lang kasi overview lang at na-send ko na yung document at pwede nyong sundan yung mga questions doon para hindi tayo mahirapan. Okay? Any questions? Miss Losa, si Miss Losa kasi, ito yung example ni Miss Losa, no? Para alam natin. Si Miss Losa ay nag-submit siya ng video. Yan. Nag-submit siya ng video, okay yung video. Okay, okay na okay siya. Kaso meron siyang konting revision kasi nga ay
kailangan natin yun, dagdagan yung questions. Tapos, tatlo yung in-interview niya kasi. So, yung pag-interview niya sa tatlo ay medyo meron parts na natalakay sa interview nung tatlo at tawag dito, hindi lahat nasagutan ng yung questions. Yon. Kaya nga sabi ko, okay lang, we will discuss this and we are gonna talk about, the details of the questions. Kaya nga pasensya na kung biglaan yung class natin, ay it's because we have to address certain issues or not issues, actually guide you in ensuring that you will be successful in your uh, output. Kasi itong output na to ay napakahalaga. Ginawa ko to para lahat ay maging, ang tawag dito, equip sa subject na to at para hindi mahirapan magsagot ng